Anong nangyari kay Kokak, mga kaibigan? Ayan po. Nako. Oh, totoo ba ito or drama-drama lang? Ano ba? Ano ba ang katotohanan dito, mga kaibigan? Dahil ang breaking news, First Lady Liza Araneta Marcos pinaimbestiga sa ICI. Isang urgent request ang inihain ng pribadong mamamayan na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure upang imbestigahan sina First Lady Liza Araneta Marcos at a special envoy to China na si Maynard Ngo kaugnay ng flood control scam na nag-uugat sa DPWH. Dahil ito daw si Palaka at itong si Ngo ay may kaugnayan daw, mga kaibigan, at involved din dito si dating SP Chis Escudero. So ang tanong po dito, mga kaibigan, ano po ito, guys? Ano na naman itong pakulo nila? Ang nakalagay po dito sa balita, kung babasahin po natin, isang urgent request, no? Na ang inihain ng pribadong mamamayan sa isang liham na may petsang October 21, 2025, hiniling ni Santander kay retired Justice Andres Reyes Jr. na imbestigahan o kasuhan ang dalawa dahil sa posibleng pagkakasangkot sa backdoor deals at political lobbying sa umano'y nagresulta sa irregular na pondo ng flood control projects. Binanggit sa liham ni Maynard Ngo, ayon sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ay bagman daw ito, guys. Ay bagman si Senator Chis Escudero sa mga unprogrammed funds ng ahensya at dapat din umanong tiyasatin kung nakinabang dito ang First Lady. Naku, bagman pala itong si Chis. Ayon kay Santander, may mga ulat ng Rappler at Billionaire News channel na nag-uugnay kay Ngo at Araneta Marcos kabilang ang pagdalo kay First Lady sa Cherry Mobile event kung saan si Ngo ang CEO. Siya palang CEO. Ang kanilang pagdalo sa Cork Wine Bar kasama sina Escudero at Heart Evangelista at ang 5 million kada ulo sa fundraiser para sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong kampanya na ginanap sa Cork Elite Bars. Grabe, 5 million kada ulo. Idinagdag ni Santander na may special list of applicants umano ang Annex A na naglalaman ng mga pangalan na inirekomenda para sa mga pwesto sa gobyerno. Batay sa listahan mula sa First Lady, ayon sa aklat ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, the Kingmaker. Hiling ni Santander na sa ICI na magsagawa ng motu proprio investigation. Ipatawag si Ngo Araneta Marcos upang magpaliwanag at irekomenda ang kasong kriminal depende sa ebidensya. Let us not allow such backdoor deals and political lobbying to go unnoticed and unpunished. Yan po ang ating balita ngayon dito po kay Palaka, mga kaibigan. Ito palang ginawa nilang consultant ay meron pala siyang kaso. Hinatulan pala siya ng Swiss-British executive na hinatulan dahil sa paglustay, no? Paglustay ng $1 billion. $1.8 billion. Nilustay niya, mga kaibigan, tapos ngayon kinuha siya ni Bangag or ni dating speaker bilang consultant ng Mahardika Investment Corporation. Ang kinuha niyang consultant ay isang budol, isang scammer. Patungkol po ito sa sa Mahardika Fund. Isa pa to, dapat ito ibisigahan din to. Convicted fraudster, consultant umano ng Mahardika Fund. Convicted 1MBD fraudster na si
ano to, parang foreigner yata to, no? Si Patrick Mahoney, ang umano'y consultant sa Maharlika Fund sa Maynila, madalas makitang kasama si former House Speaker Martin Romualdez ayon sa Sarawak Report. O ano ba yung, anong lugar ba ang Sarawak? Saan ba ang Sarawak? Sa Malaysia? Alam ko may Sarawak kasi sa Malaysia eh. Oh. Palagi daw itong nakikita. Kung babasahin po natin dito mga kaibigan, isang British executive na nahatulan dahil sa paglustay ng mahigit $1.8 billion US dollars mula sa controversial na One Malaysia Development Berhad, no? Ang umano'y nakita muli sa Maynila bilang consultant ng Maharlika Investment Corporation, ang ahensyang nangangasiwa sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Naku, yari. Kaya pala mga kaibigan, nawala yung pera natin. Kasi ito palang ginawa nilang consultant ay meron pala siyang kaso. Ha? Hinatulan pala siya ng Swiss-British executive na hinatulan dahil sa paglustay, no? Paglustay ng $1 billion. $1.8 billion. Nilustay niya mga kaibigan, tapos ngayon kinuha siya ni Bangag or ni dating speaker bilang consultant ng Maharlika Investment Corporation. Ang kinuha niyang consultant ay isang budol, isang scammer. Sus Maria Josep. Ayon sa Malaysian Investigative Portal, sa Malaysia nga, no? Portal sa Sarawak Report, si Patrick Mahoney, dating Chief Investment Officer ng Petro Saudi, ay nagtatrabaho. Sabi ni Chris Books, wanted daw sa Malaysia. Sabi nila rin kasi Sir Foodie, Malaysia dahil doon nakatira ang aking pamangkin sa Sarawak. Ayun. Wanted pala ito. Itong ginawa nilang consultant mga kaibigan, wanted pala ito guys. Sinasabing nag-operate si Mahoney mula sa Alpha Suites sa Makati, nag-operate pa siya sa Alpha Suites Makati CBD sa pag-aari ng Ongpin-led Alpha Land Corporation, habang nagbibigay rin ng serbisyo ang mga pribadong kliyente. Nahatulan si Mahoney sa Switzerland noong 2024 ng 6 na taong pagkakakulong dahil sa fraud. Nakulong na pala to. Criminal mismanagement at money laundering matapos mapatunayang sangkot sa pagnanakaw sa mahigit $1.8 billion mula sa IMBD. Grabe. Pero bakit siya ginawang consultant ng Maharlika Funds? Grabe palang scammer pala to. Ang mga dokumento ng korte, sinabi ng mga Swiss prosecutor na si Mahoney at ang kasamahan niyang si Tariq Obaid ay nagkunwaring may backing ng Saudi government ang kanilang kumpanyang Petro Saudi International upang makakuha ng pondo mula sa IMDb. Mahoney personally pocketed about $37 million US dollars, while his co-accused Tariq Obaid obtained more than $805 million ayon sa court filings. So puro pala itong mga scammer. So ang 1MBD or 1MDB scandal ang nagbunsod sa pagkakakulong ng dating Malaysian Prime Minister na si Javid Razak, na nagpasimula ng mga pagdaigdigang investigasyon sa money laundering sa US, Switzerland at Singapore. Bagamat nahatulan sa malaya rin kumbaga nahatulan siya mga kaibigan, pero malaya pa rin siya. Kaya andito siya sa Pilipinas. Ang problema mga kaibigan, ito po ang problema niya, basahin natin. Ito po. Sa unang taon ng operasyon,
inulat ng Maharlika Investment Fund ang 2.68 bilyong piso kita sa kabuang 127.2 bilyong assets. Halaga ng 2024 kabilang ang 19.7 bilyong investment sa Synergy Grid and Development Philippines Inc. SGP, no? Na may bahagi ng NGCP at isang $1 billion US dollars partnership sa Thailand's Kroen Apokhen Group or CP Group para sa agrikultura, digital innovations at sustainable energy. So anong nangyari dito? Ibig sabihin, walang nangyari dito sa mga investments. Kasi ang kinuha nilang consultant ay isang scammer. Layunin ng Maharlika Fund na pondohan ang mga pambansang proyekto sa infrastructure, enerhiya at agrikultura. Ngunit, dahil sa impormasyon nito, nagdudulot ng pangamba sa publiko kung paano pinangangasiwaan ang bilyon-bilyong pondo na ito. So, wala po. Talagang budol po ito mga kaibigan. Budol-budol po itong kinuha nilang consultant sa Maharlika Investment Fund. Klarong-klaro po yan, guys. Di ba? So, nakita po natin dito, mga kaibigan, na talagang manipulated po lahat. Kaya nga, kinokontrol nila ang COMELEC para hindi po manalo, mga kaibigan, ang mga lumalaban po sa korupsyon. Sino ba ang lumalaban sa mga korupsyon? Di ba? Ang Duterte. Kaya ayaw nilang papasukin ng Duterte. Kaya ang pinapapasok po nila, mga kaibigan, yung hindi po natin kilala na bigla-bigla na lang po silang nananalo. So, klarong-klaro na po, guys. Mas klaro pa po sa sikat ng araw na talagang lahat po ng nangyayari sa bayan natin ay talagang nakaano po ito, nakaprograma po, no? Talagang kumbaga pinagplanuhan talaga nila. Di ba? So yan po.